Matinding balita ang yumanig sa mundo ng politika. Pinaghahanap na umano ng Armed Forces of the Philippines si House Speaker Martin Romualdez dahil sa kinakaharap na mabibigat na kaso. Ngunit kapansin-pansin ang pananahimik ng Korte Suprema na nagdudulot ng tanong sa publiko, nasuhulan na nga ba ang ilang nasa hudikatura? Ayon sa mga ulat, nagsimula ang operasyon ng AFP upang ipatupad ang mga utos na magharap si Romualdez sa mga paratang laban sa kanya. Sa kabila ng seryosong hakbang ng militar, nananatiling walang inilalabas na opisyal na pahayag ang Korte Suprema. Dahil dito, lumalakas ang hinala ng taumbayan na maaring may impluwensya o pondo na ginagamit upang maantala ang anumang aksyon laban sa House Speaker. Habang wala pang malinaw na tugon mula sa Malacanang at sa Korte Suprema, patuloy na sumisiklab ang tanong ng bayan, may matitira pa bang integridad ang ating hustisya? Nananawagan ngayon ang mga mamamayan at iba't ibang grupo na tiyakin ang patas na investigasyon upang mapanagot ang sinumang lumalabag sa batas. Maging ito man ay isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Sa presyon mo. Okay, bye-bye ha. Ingat ka dyan ha. Oo, tawagan ko na lang yung assistant mo, yung chief of staff mo, tawagan ko. Oo, sige, tatawagan ko siya. Pag may nangyari sa'yo, dadalhin ka niya doon sa pinakamalayong ospital. Bye-bye. Mantakin po ninyo mga kareaksyon ng kausap ko doon ay wala. Hindi si Saldi ko yun. Basta yun, telepono lang yun. Anyway, mga kareaksyon, napakatindi po na nangyayari sa ating bansa ngayon, palagay po ninyo kung magtutuloy-tuloy itong katarantaduan ng gobyernong ito, magagaya tayo sa Indonesia. Susunugin lahat ng mga buildings, diba, sa Indonesia? Napanood po ninyo, sinunog yung batasan ng Indonesia, yung mga sa Kongreso, yung House of the Representatives. Sinunog, Tapos yung presidente nila nasa China, nagsumbong kay Xi Jinping. Sabi niya, Xi Jinping, yung mga tao sa bansa ko nagwawala dahil binigyan ko ng 800,000 pesos yata kada buwan. Lahat ng mga kongresista. Allowance lang yun, pambabae nila. Kaya mga kareaksyon, mamaya tatawagan ko ulit si Saldi. Gusto na tawagan ko si Bundong. Hello? Pwede po kayo kay Don Gonzales. Pwede makausap. Si Don Gonzales, yung nakapula na t-shirt na may apo na binibigyan niya ng farm to market road. Hoy, Dong, kumusta ka na? Diba yung anak mo, Deputy Speaker Majority Leader, basta Deputy siya. Yung posisyon mo, binigay sa anak mo, galing, first time ang galing ng anak mo. Anyway, Dong, kumusta ka na? Ang taas na ng ratings mo. Billion na daw yung net worth mo. Galing Sana daw makarating ka ng impyerno, doon kasunugin. Mantakin mo yan mga kareaksyon, papalamon mo sa mga anak mo, sa mga apo mo, sa pamilya mo, galing sa nakaw ng sa pera ng taong bayan, Dong. Hindi ko naman sinabi magnanakaw kayo, hindi ka pa magnanakaw, Kung hindi ka magnanakaw, sabihin mo doon sa harapan ng, ng apo mo, mamatay na tayong lahat kung hindi ako magnanakaw, apo, ganoon. Sumumpa ka sa harapan ng apo mo kung hindi ka magnanakaw. Mantakin mo yan, Dong, ang apo mo, binabastos mo bata pa. Dinadamay mo sa katarantaduan yung apo mo. Oy, Dong, umuwi ka dito. Nagkakasino yata sa Amerika, Mag-ana sa Las Vegas. Mga kareaksyon, tuloy na po natin, ha. Ito po mga kareaksyon, pakinggan muna natin si Madam Claire patungkol dun sa housing. Housing muna tayo, kalimutan muna natin yung flood control. Tuloy natin yung housing, yung vlog natin nakaraan. Ito mga kareaksyon. Good morning po, Yusek. Ito po, itatanong ko lang ulit kung meron na tayong figures, ilan na po yung housing units na na-distribute na ng BBM administration sa ilalim po ng 4PH, ito yung pambansang pabahay para sa Pamilyang Pilipino program ng administrasyon. Nakakuha tayo pero hindi pa po ito kompleto sa ngayon, pero may maibibigay po ako sa inyong datos. As of this time, ayon po sa report ng DSUD, meron po tayong 90 ongoing projects nationwide in various stages of development and construction.
Ang ilan po dito ay nabuo na po, nagawa na po, at ito'y magge-generate ng total of 259,365 housing units. 200,065 o ilan? Yung housing unit, tandaan po ninyo yung number ha, yung mga mathematician dyan, tandaan ninyo. May 200,000 daw, ulitin natin para clear yan. Oh. Gawa na po, at meron po tayong 90 ongoing projects nationwide in various stages of development and construction. Ang ilan po dito ay nabuo na po, nagawa na po, at ito'y magge-generate ng total of 259,365 housing units. 259,000 housing units ha? Matagal na yan, 259 daw, tuloy. Meron din pong 82 projects currently in pre-production stage at merong 436 pending proposals. At least 8,000 housing units for turnover this year. O ano na po yun? 260 plus thousand na yun. At meron pa po tayong binanggit sa Davao City no nakaraan at saka sa San Juan. At meron din po sa Palayan City, Nueva Ecija, City of San Fernando, Pampanga, at Bacolod City, Tagoloan, Misamis Oriental. At meron pa pong darating sa Apuab, San Mateo Rizal, at Bukawi, Bulacan. So, kung meron po tayong estimate, mga ilang milyon po ito? Wala pa po siyang milyon. Sa loob po ng 3 taon sa pwesto ng Pangulong Marcos. Yun po yung sinabi ko at hindi pa ito pa po kompleto. Sabi po kasi ni Bongbong Marcos mga kareaksyon, 1 million per year. Kasi pangako niya yan huwag tayong maglokohan Bongbong Marcos. Sabi mo 1 million per year na housing. Ha? Hindi pa yata nakaka2,000. Kasi po ang sabi 1 million per year. Yun. So para mabuo yung backlog na 6.5 million housing units po ng Pilipinas. Okay, sinabi naman po ng ating Pangulo na ito po yung salita niya, and I quote, "We are aiming for 1 million homes, 1 million low-cost and socialized homes a year. It is an ambitious number, but we will try very, very hard." So, may mga pagkakataon po, gustuin po natin na matapos ang lahat, pero may mga causes of delays. Katulad po ng processing and release of development loans for private contractors, permitting or due diligence process on site suitability and land ownership. Meron din po, nagkakaroon din po ng problema or issue tungkol sa alam niyo po ang administrasyong ito, dapat ang administrasyong ito dahilan no. Lahat may dahilan, lahat may excuses Lahat may bakit hindi kasi yung kasi yung wala akong nagawa kasi weak leader ako ganoon. Galing pagpapatayo because it seems that there is longer construction period for vertical housing. David dahilan na tingnan natin mamaya kung ilan na talaga ito magsasabi dito yung pinaka head na ngayon siya. Sige, tuloy lang kasinungalingan, clear lang. At least 10 months average for walk-up. 4-story buildings pa lang po yun. At yung pong capacity to borrow or avail of the development loan of private contractors. At ito po'y ibibigay na napakamura po sa ating mga kababayan. Kaya po, kokonti lamang po ng mga contractors at developers ang sumasali sa proyektong ito. So ito po... walang pera, kaya walang sumasali. Wala silang makukurako dyan, kaya walang sumasali. Kasi hindi pwedeng gawing ghost yan Pag sinabi mong gagawa ako ng 100 unit, kailangan nandun yung 100 unit sa specification. Hindi katulad ng flood control. Pag nagtapon ka ng semento doon sa pangpang ng ilog, flood control na yon. Kaya pala mga ka-reaction, ayaw nila yung housing kasi sigurado, kailangan gagawin mo yan, di ba? Pero yung flood control, itapon mo lang ng itapon yung semento doon sa pangpang, lagyan mo ng 2 bakal, palatadahin mo na ganun, flood control na. Pag umulan ng kakaunti, umihi yung isang lasing, siguradong babagsak yung flood control kasi nga hindi naman reinforce Pero ayaw po nila itong mga bahay na ganyan. Ngayon gets ko na. Kaya naman, wala. po ay mga issues na hindi po ninanais ng administrasyon, but katulad ng sinabi ni PBBM ng ating Pangulo, we aim
1 million houses a year. And we will try very, very hard. Ano po yung mga reason bakit may mga contractors po na umaatras sa proyekto? Kasasabi ko lamang po, maliit po kasi ang presyo na ibibigay natin sa taong bayan para i-avail ito, kaya Kaya pala walang gustong mga sa tumanggap ng housing, maliit ang bayad. Kaya pala walang mga contractor gusto sa housing kasi hindi pwedeng gawing ghost yan. po, yung ibang contractors po ay hindi po sumasang-ayon na makisali or sumama sa ganitong klaseng proyekto. Hindi Konti lamang po na developer. Yusek, hindi po ba kasama sa GAA or national budget ng gobyerno po yung sa pagpapatayo po ng mga pabahay project ng administrasyon? Mali po yan. Hindi po kasama sa GAA ang proyektong ito. Ito po ay popondahan po ng Pag-ibig. May bayad. Housing talaga yan. Parang subdivision ganoon. Niloloko tayo ito pa. Ito sasagutin ng lahat ng taong to, sasagutin niya lahat. From 6 million until 2028 will only be 300,000. Di ba? Kanina sabi niya may nagawa ng 300,000, may nagawa ng may 260,000 na housing na ready. Pero dito malalaman po natin na wala pa. Ang matatapos lang daw nila 300,000 sa buong 6 na taon. Talagang lahing magnanakaw lahing sinungaling. Pag sinungaling yung amo, sinungaling yung mga tauhan. Dito magsasalita ito talagang siya yung gumagawa Million until 2028 will only be 300,000. Kaya hindi na ho namin pinapaikot-ikot pa yung paliwanag. From 6 million until 2028 will only be 300,000. Kaya hindi na ho namin pinapaikot-ikot pa yung paliwanag. Kaya hindi namin tinamaan yung 6 million kasi hindi ho talaga realistic. Sino pong nag-set ng unrealistic target na yan in the first place? Yung ating pinapangarap na 1 million homes a year. Layunin po ng programang ito na makapagpatayo ng 1 milyong pabahay sa bawat taon ng aking termino bilang Pangulo. 10 months, nag 1.2 million na si Sec Jerry. Tignan natin. Malaking kumpiyansa ko kasi nung nasa private sector siya, nagagawa niya talaga Layunin po natin na magpapatayo ng... Diba? 10 months daw naka 1.2 million na si Jerry. Ibig sabihin 2023, 10 months, naka 1.2 million pabahay na. Tingnan po natin kung ano yung katotohanan sa kasinungalingan sinasabi po ni Bongbong Marcos. ng programang ito na... Teka lang. Kailangan, ito po i-comment po niyo sa comment section. Dapat bang talagkarin ang mga kongresista na nasa ibang bansa ngayon at gamitin ng Interpol? At pagkatapos, mapatunayang maparusahan ano ba tawag doon? Yung crimes against humanity na ginawa. Joke lang po yun. Kailangan bang gamitan natin ng Interpol si Saldico para iuwi sa Pilipinas? I-comment po niyo sa comment section kung sangayon kayo. Yung nakatali yung kamay, paa, tsaka leg, gano'n. Wag naman. Kawawa naman yung tao. Wag naman gano'n. Magnanakaw lang naman Wag naman gano'n. Makapagpatayo ng 1 milyong pabahay sa bawat taon ng aking termino bilang Pangulo. 10 months, nag 1.2 million na si Sec Jerry. Tignan natin. Malaking kumpiyansa ko kasi nung nasa private sector siya, nagagawa niya talaga Layunin po natin na magpapatayo ng 1 milyong pabahay kada taon hanggang matapos ang aking 6 na taong termino bilang Pangulo. Before we proceed, I just want to clarify. The original target of 6 million housing units by 2028 of the 4PH or the Pambansang Pabahay para sa Pilipino program, our new target for 4PH alone will be 300,000. Yung 4PH target po natin, uulitin ko, from 6 million until 2028, will only be 300,000. Ang nagagawa po, ang nag-turnover po ng 4PH as of today is around 1,900 units. That's the real number po ng 4PH.
Ang target po ng 4PH is 6.5 million home. Mr. Chair, ang target po ng 4PH na dating 1 million units per year in 6 years na 6 million ay 300,000 na lang until 2028. Okay, how do we explain the reduction to the people? Ba't po natin binaba? Number one, ito po, Mr. Chair, nandito na tayo sa makatotohanan. Ano? This is the realistic number, no, na hindi rin naman madaling makuha, honestly, no. Pagka hindi natin ginandaan yung programa natin, kahit itong 300,000 hindi natin ito ma-achieve. So ito talaga, to answer you, ito lang talaga yung kaya 300. Whether we like it or not, we have to be transparent about this, na hindi na namin tatamaan yung previously target na 6 million. So, you have set a more realistic target na. Yes, Mr. Chair. Opo. And the main reason na hindi po na-achieve yung target? Ang unang-una po, producing 6 million units in 6 years is very challenging. Kahit buhusan natin ng pera yan, in reality, hindi po natin magagawa yan kasi wala naman tayong kapasidad, yung mga developers, contractors, and others na suportahan yung 6 million units in 6 years. Kaya hindi po talaga realistic yung 6 million na target na yan. Kaya hindi na ho namin pinapaikot-ikot pa yung paliwanag. Kaya hindi namin tinamaan yung 6 million kasi hindi ho talaga realistic. Ang realistic lang po namin nakikita ngayon, considering yung capacity ng mga contractors, developers, and yung demand side natin, is only 300,000 comprised of all the modalities of the expanded 4PH. Thank you, Mr. Chair. Sino pong nag-set ng unrealistic target na yan in the first place? Nadatnang ko po yan na 6 million. No? So, anyway, moving forward, pinaliwanag. Hindi, sagutin mo yun. Sino daw yung nag-set ng unrealistic target na yan? Nadatnan mo. Sagutin mo, sino ba yun? Nagko po kay Presidente, Mr. Chair, na ito yung realistic. At the same time, hindi rin po ito madaling ma-achieve. This is a very challenging number. 300,000 itself is a challenging target, Mr. Chair. 1 million homes a day, a year. Sobra naman yung Grabe po yan kung mga kupo siya, mga ka-reaction. Talagang pag hindi ka sumabay, maiiwanan ka. Ha? Ganyan ba talaga yung mga style ng mga Marcoses? Mambubudol. Dito naman po tayo. Noong nakaraang taon, naranasan ng Aurora ang hagupit ng Tama na. That an amount of something like 7.3 billion was really wasted on flood control. Ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. Mayroong mga project na nabayaran without my knowledge po. Kasi po, explain ko lang po, ako po'y umaasa at nagtitiwala sa mga tao ko na lahat po sila nakapirma na. Sila po ang nakakaalam dyan sa site po. District engineer ka, tapos ngayon magmamaangan ka sa harapan namin na hindi mo alam dahil inaasa mo lang sa mga tao mo sa baba. So nagkakasino po kayo? Inamin ko po, Your Honor. Isang taya, 5 million, parang baliw hindi natatakot. I mean, walang kaba-kaba. Pwede natin, Mr. Chair, kung andito na rin si former DE Henry. Ito mo, lilinawin ko lang mga ka-reaction. Sana po makarating to sa mga na dapat, wag yung district engineer lang, wag yung contractor lang, dahil yung dalawang yan, wala naman talagang kapangyarihan yan kung hindi na ponduan yan. Sino yung nagkamal sa pondo? Bakit wala si Saldico? Walang iya ka, Saldico. Saldico, umuwi ka ng Pilipinas, ayusin mo to. Alcantara, kasi po nabanggit yung niya na very notorious, no? Sa privilege speech, dito sa nangyaring hearing. Maaaring pwede po siyang patawag na po natin para... Chair directs D. Alcantara to please take your seat. Proceed, please. Adi, Henry Alcantara, kasi po nabanggitin ko kayo, ito yung pagkakataon din na maklarify nyo at malinis yung inyong pangalan dahil sa lumalabas dito sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at doon sa privilege speech ni Senator Lacson ay yung inyo pong district engineering office ang naging notorious, no, sa Bulacan. At na-confirm din po at inamin din po ni Secretary Bonoan na meron indeed na lumalabas na ghost projects. Ang katanungan ko lang po dito,
Narinig nyo ba na meron pala totoo ba na merong doon sa inyong terminology, doon sa inyong distrito na merong mga proyektong pang-sports at merong pang-pamilya? Narinig nyo na ba yun? Your Honor, Chair, parang hindi ko po mag-gets yung pang-sports at pang-pamilya po eh. Kasi po, yan base ron sa dating commercial. At saka, ibig sabihin po niyan, pag sinabing pang-pamilya, ito po yung mga proyektong lehitimo, may execution at na-deliver, no? Na mga lehitimong kontraktor. At yung pang-sports, ito daw po ito yung talagang pwede paglaruan at talagang walang delivery, ito po yung guni-guni, ito po yung ghost projects at talagang buo yun na pinipera na lang. So, kino-confirm nyo ba o dinedeny nyo na meron pong ganitong dun sa inyong distrito? If I may po, explain ko lang po. Nung po ang ating presidente ay nagsalita po sa kanyang SONA, the day after po, I called up the present district engineer at that time, the Bryce Hernandez, to make an inventory of all the projects from 2022 to 25. Tinawagan ko po siya dahil sabi ko kailangan inventaryohin yan. Ang assessment ko lang po, baka mamaya po ay may mga kulang na haba, 1 metro, 2 metro, pa revalidate po. After 2 days, tumawag po ulit ako sa kanya. Sabi ko, anong balita? Mayroon ba tayong mga defects na kailangang ayusin? Sabi niya po, wala. After nasa 4A na po ako noon, Assistant OIC, Assistant Regional Director na po ako. Nagpa-Zoom meeting. Kailan po kayo lumipat ng 4A? June 16 po, 2025. So, magmula noon, si Bryce Hernandez na ang District Engineer ng First Engineering District Office sa Bulacan, tama? Yes po, Your Honor, Mr. Chair. Sige po. Mamaya po, Mr. Chair, tatanungin ko rin si Bryce Hernandez dahil mukhang wala na ho siya yatang planong sumipot, no? Dahil I think you have given ample time, Mr. Chair, that for him to show up, no? Nakasabina na po siya ngayon na nag-ano ng contempt. So I suggest that the warrant of arrest be issued on Bryce Hernandez and JP Mendoza dahil ito daw po yung mga notorious na talagang involved at mukhang wala na silang plano na sumipot dito. Sige po, ituloy niyo po, thank you po. Alcantara. Nag-Zoom-meeting po kami. Pinatawag ko po lahat ng mga dating kasamahan ko para po kaharap po sila at bine-verify ko po sa DE, OIC DE, Bryce Hernandez, meron ba tayong mga findings sa mga defects? Sabi niya po, wala. After the meeting po, isang kauupo lang po na construction chief ang nagpunta po sa akin. 2 po actually, si Engineer Galang, ang hepe po ng planning. At nagsabi sa akin na, boss, parang meron kaming nakikita na posibleng wala po. So, ang sabi ko po sa kanila, August 3, 7 p.m., that was Sunday. Pinatawag ko po, lahat po sila. Sabi ko, totoo ba ang balita na mayroong mga project na nabayaran? Without my knowledge po, kasi po, explain ko lang po, ako po yung umaasa at nagtitiwala sa mga tao ko na lahat po sila nakapirma na. Sa bandang huli, ako po, yun po, aminin ko may negligence on my part. Hindi, walang ganyan. Sabihin mo sinong kongresista sangkot. Sabihin mo sinong kongresista sangkot, wag ganyan. Masama yan, bad yan sir, bad. Nung pong meeting na yon, kausap ko po silang dalawa, totoo ba? At kasama po yung mga ibang hepe, ako po yung nagsabi na sabihin nyo sa mga kapwa hepe nyo, ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. At sila po ay nagsalita na yun naman daw po ay pagagawa sa kontraktor. Sa kontraktor po ay papagawa. So, after po ng meeting, kinausap ko po yung Engineer J.M. Ramos, which is the construction chief. Sabi ko, mag-ikot ka, magsama ka ng mga tao, baka mamaya, mayroong mga ibang kulang talaga.
So after a day po, nag-report po sa akin na di umano'y meron pong mga mangilan-ngilan, hindi ko po alam yung eksaktong figure, na posible po, na posible. So after po nan, kinausap ko po yung dalawa, sabi ko, bakit nagkakaganon, may mga lumalabas. So from there po, since ako po hindi na parte ng Bulacan First, sila na po yung mga nakaupo doon, hindi ko na po alam yung sumunod na step na ginawa po nila until such time na ito po, August 7, 5 o'clock in the afternoon. Pero cut ko na lang po kayo. Opo. Sir, isa na lang po, pala, no? if you may, nag-report po ako kay Secretary Bonoan na may possible po ayon po sa report ng ibang tao ko. Kayo yung pa nag-report sa kanya? Nag-report po ako sa kanya, that was 5 o'clock in the afternoon. But Senator JB? Sige. Mr. Chair, kailan ka pinalitan ni Bryce Hernandez? June 16 po, 2025. So bago lang? Yes po, Your Honor. June 16, 2025. Yes po, Your Honor. Alam mo, yung staff ni ni Senator Lacson, isang araw, 2 araw lang nilang pinuntahan, na validate nila kaagad, na pinpoint nila agad kung saan yung ghost project na yan na sinasabi. Tapos ikaw, na dating DE ng distrito na yun, hindi mo alam na meron pala? Yes, Your Honor. Ka Honor. pa sa mga tao mo? Kasi po, ang proseso po namin, ang una pong dapat po in charge sa project ay project engineer. Sila po ang nakakaalam dyan sa site po. Project engineer, may materials engineer, may project Huwag na tayo inspector. magpapasahan dito ng kwan. You are the district engineer Yes po. of that engineering district. Yes, Your Honor. Ngayon, pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung ghost project na yan. Sir, Di ba? if I may explain po, Your Honor. Hindi, tinatanong ko, pumipirma ka ng papel, di ba? Yes po, Para Your Honor. makaklaim sila ng full payment. Yes po. Okay. Ibig mong sabihin, pumirma ka ng papel ng isang ghost project, district engineer ka, tapos ngayon magmaangan ka sa harapan namin na hindi mo alam dahil inaasa mo lang sa mga tao mo sa baba. Pag may pirma sila, pirma ka lang rin. The buck stops at the district engineer as far as the projects that were being implemented in that particular engineering district. Dapat alam mo yan, di ba? Tapos ngayon, kunyari, magtanong-tanong ka pa sa mga tao mo sa baba, meron ba? Tapos tanungin ka sa mga tao mo na, parang meron, sir, parang meron. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!